So tignan natin. Yun, pwede na. 1,350 RPM na siya. Right? Okay, so let's go para maumpisahan na natin yung ating vlog. So yun, good morning again mga kapatid, no? Itong vlog na to hindi naman siya ganon importante, no? Kaya lang isang magandang information, okay, isang good news mga kapatid, dahil pwede nang pumasok dito yung mga turista dito sa Baguio, no? Actually in-announce ni Mayor Magalong nung June 1 pa, no? Alright, so yun nga, pwede nang pumasok dito sa Baguio. Okay, may mga requirements doon sa Facebook page. Okay, once na alam yung kompleto naman, meron kayo ng mga requirements, ay pwede na kayong pumasok dito sa Baguio, no? Okay, at isa lang na nabasa ko doon ng mga kapatid, kasi ang pinakaunang hahanapin nila dyan is yung PCR, antigen test, tsaka saliva test. Right? So kung wala kayo nun mga kapatid, no, pwede kayong magpa test dito sa Baguio. Okay? Hindi ako sure sa price mga kapatid, no, kasi pag sa mga residents nasa 350. So tapos ang huling balita ko nung nag-open tong Baguio last time ay 500 sa mga turista. Alright, so yun, kung wala kayo ng PCR tsaka antigen test and saliva, pwede kayong magpa-check dito sa may Baguio Convention. Alright, so ngayon mga kapatid, no, ang papakita ko lang sa inyo, okay, sa mga nakapunta na dito nung last time na nag-open ng Baguio, alam nyo na to kung saan kayo pupunta, kung sino yung mga mag-guide sa inyo, no? At sa mga hindi pa naman nakapunta dito last time, kasi parang isang linggo lang ata nilang inopen yung Baguio, no? Tapos hininto na naman nila yung pagtanggap ng turista dahil that time is marami na namang na COVID sa NCR tsaka sa bandang south, and also naman dito parang dumami ng konti, kaya tinigil din nila yung pagtanggap ng turista, no? So itong vlog na ito mga kapatid ay para sa mga hindi nakapunta dito last time na nag-open ng Baguio, no? So ngayon mga kapatid, pupunta tayo doon sa may Marcos Highway, sa may checkpoint ng Baguio bago kayo makapunta dito sa Baguio. Alright?
ngayon mga kapatid, no, nandito tayo sa Marcos Highway. Alright, and yun nga, sabi ko nga, meron dito yung checkpoint na pag galing kayo ng NCR, galing kayo ng Ilocos, galing kayo ng South. Alright, so panigurado yun, ituturo nila kung saan kayo pupunta, no, which is dito sa may Kia Motors. Papasok kayo dyan, no, at dyan nila titignan yung mga requirements na hinahanap ng Baguio. Alright, so syempre ang hanapin lang naman nila dyan is yung pinaka-importante is yung antigen test, and then yung kung nakapag-register kayo dito sa Baguio, at yung QR code nyo mga kapatid, no, dahil yun yung ipapakita nyo doon sa Triage 2. Dito Triage 1, Triage 2 sa may Baguio Convention. Alright, so ngayon mga kapatid, no, tignan natin kung makapasok tayo doon. Alright, at ipapakita ko sa inyo yung parang kung ano yung nasa basement. Alright, so tara, puntahan natin. Alright, so dito yung Triage 1 mga kapatid, no, at lahat ng mga sasakyan na nandito ay naghihintay at chine-check yung mga requirements, no. Yan, so yan ang itsura ng ano mga kapatid. Bago kayo makapasok dito sa Baguio, ito yung itsura ng Triage 1. Dito nila chine-check yung mga ano requirements. Okay, at alam ko dito rin sila kumukuha ng ID. Alright, isa sa mga family members na magbibigay ng isang ID, and then yung mga police na nandito, sila yung mag-guide sa inyo sa Triage 2, which is doon kayo makakakuha ng maliit na papel. Alright, at yun yung lagi nyong dapat na dadalhin pag mamamasyal kayo dito sa Baguio. Alright, so yun nga, so yun nga, no, nandito yung ano, pagre-register nyo, no, ito yung hdf.baguio.gov.ph. Alright, dyan kayo magre-register para makakuha kayo ng QR code. Okay, so ganito yung itsura ng Triage 1. Alright, so lahat yan hinahanapan ng mga requirements. Okay, so dito nila kukunin yung ID, tapos i-guide kayo ng police papuntang Triage 2. Alright, so ngayon mga kapatid, no, pupunta tayo sa Triage 2 doon sa Baguio Convention. Alright, so papakita ko sa inyo kung saan banda yung Baguio Convention. Alright, at kung alam nyo naman na yun mga kapatid, no, pwede nyo namang sabihin dito na alam nyo na yung ano, kung saan yung Baguio Convention. Alright, make sure naman na pupunta kayo doon mga kapatid, kasi kailangan nyo yung health declaration, no, yun ang kailangan doon mga kapatid. Alright, so ngayon papunta tayo sa Baguio Convention.
So yun mga kapatid, no, papunta na tayo dito sa triage. Alright? Ano lang to mga kapatid, baba lang ng exit dito sa may SM. Diretsuhin nyo lang yon, tapos dito na yung Baguio Convention. Alright? Alright, so dito yung triage mga kapatid, no. Ito yung second step na dito kayo dadalhin ng pulis. Alright, pag hindi nyo kabisado yung daan. Alright? Okay, so ito mga kapatid, no, pag di nyo kabisado yung daan, dito kayo dadalhin ng escort na police, kaya kukunin nila yung ID para dito nyo kunin yung ID nyo. So una mga kapatid, no, doon kayo sa waiting area. Alright, lahat kayo maghihintay, and then after nun, sila yung magtuturo kung saan kayo pupunta mga kapatid, no, kung triage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, so yan, dyan kayo pupunta mga kapatid, no, and iti-check nila yung mga requirements kung naabot nyo. Tapos mga kapatid, no, ito yung ibibigay nila sa inyo, right? Public Health Advisory. Okay, so ito yung ibibigay nila sa inyo, isang maliit na papel. Alright, ito yung sila mag-i-issue sa inyo, at ito yung dadalhin nyo lagi mga kapatid pag mamamasyal kayo dito sa Baguio. Alright, so yun lang naman mga kapatid. After naman doon sa checkpoint, lahat naman ng mga na-approve, basta kompleto yung mga requirements nyo. So yun mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo kanina ay yung pag wala kayong swab test, wala kayong PCR test, wala kayo ng saliva test, dito nila kayo i-check mga kapatid, no. So hindi ko sure kung magkano yung bayad, pero yun nga, pwede kayong magpa-test dito. At tumatagal lang siya ng 5 to 10 minutes yata yun, kasi nagpa-swab test na rin ako rito. Naghintay lang ako ng 10 to 5 minutes. So yun mga kapatid, dito ko na lang tatapusin yung ating vlog. I hope na makatulong tong vlog para sa mga turista na aakyat dito. Alright, so yun nga mga kapatid, no, wear your face mask, wear your face shield. Huwag na tayong lumabas pag hindi importante mga kapatid, no. And yun, hanggang sa susunod na vlog ulit mga kapatid, no. Peace.